So, capital adequacy ratio. So, ito yung nagpapakita gano'ng karaming yung amount ng kapital na meron ng isang bangko in comparison to its credit exposure. Alam naman natin na maraming umuutang o na ang mga bangko meron niyang mataas na credit exposure. Yung credit exposure meaning gaano karami yung kanilang pinapautang. Okay? So, dapat alam nila kung gaano karami ang kanilang kapital in comparison dun sa pinapautang nila. So, ang formula ng capital adequacy ratio sa banking is Tier 1 plus Tier 2 capital over risk-weighted asset. So, yung Tier 1, yun yung Tier 1, yun yung risk, yun yung losses dahil pinoproseso ng bangko. O dahil dun sa pagpaprocess ng bangko, may nawawala. So, yun yung Tier 1 capital. No, yun yung nire-risk ng bangkong mawala. Okay? Yun naman Tier 2, yung risk yung losses out of liquidation. Pag sinabi natin liquidation, nababayaran ba ng bangko yung kanilang mga obligations o kumbaga meron pa ba silang enough cash to pay short-term obligation. So yun yung Tier 2. Pag pinag-add mo yun, i-divide mo yung risk-weighted asset. So yun yung asset nila. Yun yung mga asset ng bangko na may weight o may puntos based on risk. So, sila na nakakaalam nun. Kasi may mga asset yung bangko na based on risk. So, yun yung factor ng capital adequacy ratio. So, yun lang yun. Meron ba silang enough capital in relation to their credit exposure? So, yun lang po.